Nakatanggap na ng kauna-unahang cybercrime complaint ang Department of Justice na pinadala mismo kay Secretary Laila De Lima. Gayunman, di pa ito maaksyonan hanggat di pa natatapos ang implementing rules and regulations ng batas na inumpisahan ng balangkasin ng DOJ at DOST. May ulat on the spot si Lia Manyalac del Castillo. Lia? Rafi, isa-isang sinagot ng Department of Justice ang mga kinekwestong probisyon ng anti-cybercrime law sa ginawang forum ngayon dito sa Malate, Maynila na layon ngang magbalangkas ng implementing rules and regulations ng nasabing batas. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Jeronimo C. na siyang head ng binuong cybercrime unit, sang-ayon din naman ng departamento na hindi dapat inihiwalay na probisyon ng online libel sa batas. Pero giit pa rin ni C, dati nang maaaring managot ang isang tao para sa online libel sa ilalim ng Special Penal Laws o yung mga amyendang ginawa sa Revised Penal Code noong taong 2000. Pero di tulad ng sinasabi ng mga tutol sa anti-cybercrime law, nilinaw ni C na hindi aabot sa 12 taon ang parusang pagkakakulong sa ilalim ng anti-cybercrime law. Sa halip, ang parusa raw sa online libel mula 6 na buwan hanggang 4 years ay tumaas lamang mula 4 na taon hanggang 8 taon. Nasa 600 pesos lang din daw hanggang 2,000 pesos ang multa. Ang Section 19 naman na nagsasabing maaring isara ng DOJ ang anumang website, nilinaw ni C ay hindi raw ito pagsasara o pag-take down ng website. Ang maaari lamang daw kasing gawin ng DOJ sa ilalim ng batas ay i-restrict ang access sa nasabing website o i-block ito. Sa gagawing IRR, imumungkahi raw ng DOJ na limitahan lang sa 3 araw ang pag-restrict o block sa isang website. Mas mataas din daw sa probable cause ang prima facie finding na nakasaad sa batas bago maisagawa ng DOJ ang nasabing probisyon. Ang issue naman daw ng double jeopardy ayon kay C ay hindi na rin bago. Natural lang daw na kung gumawa ka ng krimen sa ilalim ng Revised Penal Code sa totoong mundo at ginawa mo rin ito online, maaari kang papanagutin sa magkaibang batas. Samantala, nakatanggap na ang DOJ na isang online complaint mula sa isang 17 taong gulang na Pilipina na naabuso at na-upload sa internet ang mga sex videos. Humingi siya ng tulong mismo kay Secretary Laila De Lima sa pamamagitan ng email at umaasa siya na sa bisa ng cybercrime law ay mapapatanggal ang mga nasabing videos. Ito raw ang magiging unang test case ng DOJ sa anti-cybercrime law pero hindi nila ito maaaksyonan hanggat hindi natatapos ang implementing rules and regulations ng batas. Umaasa rin silang mauunawaan ng Supreme Court ang pangangailangan dito. Sa huli, giit ng DOJ, hindi ang individual bloggers o mga gumagamit ng social networking sites para sa kanilang mga opinyon ang target ng anti-cybercrime law, kundi ang mga cybercriminals na sangkot sa cybersex, cyberfraud at cybersquatting. Samantala, Rafi, naasahan din na ngayong araw ay maglalabas na ng resolusyon ang Korte Suprema tungkol sa 15 petisyon na nakahain ngayon doon laban sa anti-cybercrime law. Ano man daw ang ilabas na desisyon ng Supreme Court ay nakahandang sundin ng DOJ. Rafi? Lia, balikan ko lang yung unang kauna-unahang complaint na pasok dito sa anti-cybercrime law. Naganap o nagawa itong krimen na ito nung hindi pa naisa sa batas itong anti-cybercrime law. Tama ba yun, Lia? Yes, Rafi. Na matagal na raw na nangyari itong violation na ito doon sa 17-year-old na babaeng Pilipina at meron na nga raw actually kaso laban doon sa umabuso sa kanya pero hanggang ngayon daw kasi ay nasa mga website o nasa internet yung kanya mga sex videos at naisip niya na ngayong meron ng anti-cybercrime law ay baka maaring matulungan na siya ng gobyerno para mapatanggal yung mga nasabing video. Rafi. Panghuli na lamang, Lia, ito yung kauna-unahang paglilinaw dyan sa controversial na batas na yan. Pero marami ba dumalo dito sa forum na ito? Yes, Rafi, marami-rami naman yung mga dumalo. Merong mula sa mga private sectors, meron ding mga bloggers. Pero karamihan dun sa mga dumalo na tutol sa anti-cybercrime law ay hindi pa rin daw natuwa dito sa mga paliwanag ng DOJ dahil sa tingin pa rin nila marami pa rin loopholes itong nasabing batas kaya umaasa sila na pagbibigyan ng Supreme Court yung kanilang hinihingi na TRO. Rafi? Okay, maraming salamat, Lia Manyalac del Castillo.